Atin namang pag-usapan ang kanilang mga karanasan sa Philippine Air Force. Makakapanayam natin si Major Noreen Buxit, Search and Rescue Pilot ng Philippine Air Force, at si Major Joseph Quintos Jr., Transport Pilot ng Philippine Air Force. Major Buxit and Major Quintos, magandang tanghali po and welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali. Good afternoon po and welcome. Sir, ma'am, una po sa lahat, ano po ang dahilan o nag-udyok sa inyong pagpasok sa Philippine Air Force at kaano po ito kahalaga para sa inyo? Unahin na natin si Major Buxit. Major, ma'am? Yusek Marjorie and Ma'am Nina, good afternoon. At sa lahat po ng taga-subaybay ng ating Bagong Pilipinas ngayon, magandang hapon. So, ako po si Major Buxit at definitely po, ang nagudyok po sa akin na pumasok bilang Philippine Air Force ay ang aking ama. Dahil siya rin po ay isang Philippine Air Force enlisted personnel way back then. So, nung kabataan ko po, ako'y namulat na nakikita ko po yung mga helicopters natin. And ako po'y nangarap din po na balang araw ako'y lilipad at ako ay lilipad para sa ating bayan. Wow. Ang galing naman. Nakaka-proud po pakinggan. Thank you po. Yeah, si Major Joseph naman po. Magandang tanghali po, Miss Nina and Yusek Gutierrez. Tulad po ni Ma'am Buxit po, ako rin po ay nangarap na maging isang piloto someday dahil ako po ay no-joke ng aking mga kamag-anak po na sila po ay parte din po ng militar sa Philippine Air Force po. At gusto ko rin po magsilbi sa ating bayan kaya sa tingin ko po yun po ang naging susi upang marating ko ang aking pangarap. Ayan. We're very honored po to have you both. Ang susunod po naming tanong, ano pong klaseng aircraft ang inyong pinapalipad sa ngayon? Si Major Noreen, ano po ang inyong pinapalipad? Yes, ma'am. Ako po ay nagpapalipad ng Super UV, UV2 at Bell 205 helicopter. So we are performing mga helibucket operations, especially during forest fires. Dito po sa mga recent na forest fires natin sa Ilocos Norte and even in Itogon, Benguet. Hindi ho ba, sorry lang hindi ho ba nakakatakot yan? Imagine search and rescue siya. Yun na nga eh. Oo. Wala ho ba kayong parang minsan na agam-agam dahil yung inyo pong trabaho ay delikado? Sa totoo lang po, ma'am, kami rin din ay may kaba. However, ang pinaka-importante po sa amin is ma-accomplish namin yung mission namin. Dahil merong umaasa. At the same time, hindi namin kino-compromise yung safety din namin mismo. So, we are more of accomplishing the mission safely and successfully. So talagang pinag-aaralan niyo yung mga ruta. Yes. Kasi minsan sa mga areas na, especially kung may calamity na nangyayari, Yes. medyo mahirap i-maneuver eh. Lalo na kung bababa kayo sa mga bundok. Yes, ma'am. No? So, it's more of strategizing yung ating mga missions at kailangan pong pagplanuhang mabuti. Tama. Usually pag ganyan, ma'am, pag may calamity, hours lang ang meron kayo, no? Yes, Pag ma'am. ganyan. With the golden hours na dapat nating sinusunod during calamities and disasters, very important na mabilis tayong mag-isip and at the same time, we make sure na successful yung ating mission. Okay, si Major Joseph naman po, ano po ang pinapalipad ninyong aircraft? So, Ma'am, ako po ay parte ng 220 Airlift Wing. Nagpapalipad po ako ng Fokker F-27 aircraft at C-295 aircraft. Ito po ay isang medium transport aircraft na kaya pong magdala ng 30 to 71 personnel po. And we can also deliver 8,000 tons of cargos. And then we also perform medical evacuation and humanitarian assistance during disaster response po. Sir, sa taong to, nakailang lipad ho kayo? Ilang operations po ang nagawa niyo this year pa lang alone? This year, ma'am, nakapaglag na po ako ng almost 300 hours po, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Opo, ma'am. Or anong pinaka-challenging sa trabaho mo? Kasi malaki yung, ewan ko, parang mabigat yung mga dala mo. Yes, ma'am. Ma'am, kasama po sa bawat lipad namin ang challenge talaga. May risk. Kaya po,
palagi po kami nagpre-prepare ng aming gagawin. Gabi pa lamang ay pinag-uusapan na namin maigi ang aming misyon. At marami po kaming dala, lalo na mga buhay ng mga kasunduluhan at ating mga kasama. At mga cargos po na kakailanganin ng ating mga kasunduluhan. At ang isa pa pong mahalaga namin ginagawa ay kailangan po namin mag-landing sa mga maliliit na runway na hindi natin kaagad-agad mapuntahan. Isa po itong challenge sa amin dahil hindi po ganun kadali ang mag-landing sa mga maliliit na runway po. Sir, nagkaroon ka na ba ng experience na napuwersa kayo mag-land sa maliit na runway? Kasi lagi yan, diba, dapat specific sa eroplano eh. Hindi yan parang basta-basta ka lang pwede mag-land kahit saan, kahit maliit man yan. Laging dapat specific. But was there an instance mo na kinailangan nyo? And how were you able to overcome Yes, ma'am. this challenge? May mga instance po, ma'am, na naglalanding tayo sa maigli. Pero kinocompute po namin ng maayos na papasok po tayo dun sa requirement na kailangan makapag-landing pa rin po tayo. Kung maalala nyo po, sa Itbayat, Batanes, nagkaroon po ng earthquake na nasira po yung runway. Ngunit kailangan po natin maghatid ng tulong sa kanila. Yung eroplano po namin ay ginamit para makapagdala ng mga relief goods at mga personnel na kailangan tumulong po sa kanila doon. Okay. Well, Major Noreen naman po, ano naman po para sa inyo ang pinakamahalaga o memorable na mission accomplished nyo na masasabing naging malaking bahagi ng iyong career dyan po sa Philippine Air Force? Yes, ma'am. Actually, ma'am, ang pinaka-memorable na mga accomplishments namin for the past 11 years that I've been flying for the Philippine Air Force, yung gratefulness ng mga taong natutulungan namin at napapaabutan namin ng mga relief, yun na po yung pinaka sukli sa sakripisyong ibinibigay namin. Although it's our duty na pagsilbihan ang ating mga kababayan, ngunit para naman sa amin, yung kanilang kasiyahan, na at least may nararamdaman nila yung tulong galing sa ating pamahalaan. Napakalaking bagay na po sa amin yun. Para the more pa kaming magpatuloy sa anuman yung sinumpaan naming serbisyo para sa ating. Nakakawala ng pagod, no, ma'am? Yes po. Si Major Joseph Kayo naman, sir. Ma'am, pareho po kami ng hanay ni Major Buksit. Kami po ay nasa Mobility Command. At isa pong hindi ko po malilimutan na experience ay during pandemic, ma'am. If you remember, nagkaroon po ng lockdown, natigil ang transportasyon, nagka-problema ang mga tao kasi hindi po nila alam ang gagawin nila. May mga na-stranded. At during that time, ma'am, nakapag-deliver po ang Philippine Air Force. Kami po yung tumulong sa mga locally stranded, pati ang mga foreigner. Tapos kami rin po ang nakapagbigay ng mga medical supplies. Kami po ang nagdala ng mga vaccines. Lahat po yun ay nagawa namin. At sa tingin ko po, malaking tulong po yun sa atin para nalabanan ang COVID-19 noong time na yun. Sir, ma'am, para sa kaalaman naman ng ating mga kababayan, bilang bahagi ng Philippine Air Force, paano niyo naman po nabigyang oras ang inyong pamilya mula sa profesyong ito? At gaano po ninyo kadalas silang nakakasama? Major Buksit? Yes po, ma'am. Actually, ma'am, after mga deployments namin, so binibigyan din naman po kami ng oportunidad ng ating Philippine Air Force na mag-spend ng time din sa ating pamilya. So definitely, palagi po tayong may panahon at may panahon tayo sa lahat ng bagay na kailangan nating gawin. That's very Pero good. single ka pa ba? Yun ang tanong. Yes, ma'am, I am single but not available. Gusto ko yan, ma'am. Single Sige. but unavailable. Ikaw, Yusek March. Tinanong si Yusek March. Okay. How about you, mate? Taga Air Force or hindi pa pala ako tapos taga Air Force din or AFP? Yes, ma'am, taga Philippine Air Force din po. Proximity talaga, no? Usually you fall in love with someone in the same industry, Yes, ma'am. no? To understand kasi ang hirap ng sitwasyon. Si Major Quintos naman. Yes, ma'am. Ma'am, ako po ay pamilyado na may 3 anak. Sinusuportahan po tayo ng leadership ng Philippine Air Force at ng buong AFP. Meron po tayong mga binibigay na pabahay para po. Wow. Yes, ma'am.
good. makapiling ng mga sundalo ang kanilang pamilya. Yes, At yes. may mga oras din po na pwede po mag-apply na makauwi sa inyong mga tahanan para makapiling ang inyong mga anak. That's good to hear, no? Actually, gusto ko pang magtanong ng mga personal questions kay Major Noreen, pero ubos na ho tayo sa oras, kaya maraming salamat po sa inyong oras, Major Noreen Buxit, Search and Rescue Pilot ng Philippine Air Force, at si Major Joseph Quintos Jr., Transport Pilot ng Philippine Air Force. Maraming salamat po for your service. Thank you. Ma'am.